May dumayo nga pala sa aming Rusi 155 na sobrang ingay nga ng makina. At kung pakikinggan nyo nga to guys, parang madudurog na. So yan nga guys, narinig nyo naman na sobrang ingay talaga ng makina niya. At napatingnan niya na nga pala yung guys sa ibang gawaan. At ang sabi nga dyan guys ng iba't ibang pinagtanungan niya, pang overhaul daw tong makina niya. At pinaglalaan daw siya guys ng 13,000 to 14,000 kasama daw yung labor. At kaya nga daw guys hindi niya to napagawa sa mga pinagtanungan niya. Nalalakihan nga siya sa magagastos dito. At hindi nga daw guys sapat yung budget niya para mapagawa itong motor niya. Dahil service niya lang daw to guys sa pagpunta sa pinagtatrabahuhan niyang bukid. At alam naman natin guys kung ganong kahirap talagang kumita sa ganong trabaho. At kaya naman namin yan nasabi, pinagdaanan din kasi namin yung ganyang trabaho. Dahil dyan din kasi kami guys pinalaki ng mga magulang namin. At proud din kami guys na galing kami sa hirap. At buti na nga lang din daw guys napanood niya yung mga video namin kung paano kami magpresyo at gumawa ng mga ganitong motor. At sa aming pagka-troubleshoot naman guys hindi naman naabot ng 13,000 to 14,000 yung mga gastos niya dito kahit isama pa yung labor nito. Dahil sa unang pagpapaandar pa lang namin guys, na-check talaga namin kung ano nga ba yung mga sira nito kahit hindi pa namin nababaklas. Dahil para sa amin guys hindi talaga pang overhaul yung makina niya. Kaya talagang makakatipid yung may-ari nito. At sumapat din naman sa amin guys yung nilaan yung budget dito. At sa tuwa niya nga guys sa presyo namin sa kanya, binigyan niya pa nga kami ng pangmerienda. Kaya natuwa rin kami at na-appreciate namin yung ibinigay niya sa amin. Kaya talagang mas pagbubutihan pa namin sa mga ganitong pagkakataon. At pagkabaklas nga namin ng cylinder head, kitang-kita niya naman na may alog na yung piston niya. At isa na rin to sa nagpapaingay sa makina niya. At ang isa pa naming hinala dyan guys, sira na rin yung timing gear niya. At sirang-sira na rin talaga yung block niya. At ipapakita na rin namin sa inyo yung piston nito na sirang-sira na rin talaga. At kitang-kita nyo naman guys na puro gas-gas na. At ipapakita na rin namin sa inyo na tama talaga yung hinala namin. Na may damage na nga rin yung timing gear nito. Na meron ng play na side by side at back forward. Dahil kailangan dyan guys walang kaalog-alog. Kaya papalitan na rin namin to. At bago namin i-check yung connecting rod nito na sinasabi ng iba pang overhaul nga daw, tatanggalin na rin namin yung piston nito para ma-check na rin namin ng maayos yung connecting rod niya. At tama nga din guys yung troubleshoot namin na wala nga damage yung connecting rod nito. Kaya dito ibabaklas na rin namin itong magneto cover para mapalitan na rin yung timing gear niya. At sa may pagbabaklas nga pala guys ng magneto, kailangan talaga gagamitan nyo ng mga puller yan para hindi na rin magkaroon ng damage at hindi na rin madagdagan yung gastos nyo. Kaya dito ibabaklasin na rin namin yung plate ng stator nito. At pagkabunot nga namin ng plate nito, dapat kasi guys sumama yung oil seal niyan. At ang ibig sabihin niyan guys sira na rin to. At dito may ipapakita na rin namin sa inyo na sira na talaga yung timing gear niya na sobrang dami ng gasgas at palitin na. Pero kasama naman yan guys sa nailaan yung budget na sinabi na rin namin. At bago nga kami bumili ng mga parts na papalitan namin, dito talagang nililinisan muna namin to para matuwa na rin kami at syempre yung may-ari niyan. After ilang minutes nga guys, dito tapos na rin namin tong linisan. At nakabili na nga rin pala kami guys ng mga parts na papalitan namin dyan. Gaya na lang nitong camshaft assembly at bagong push rod. At bago na nga rin pala guys yung block niya. Dahil hindi na rin kasi pwedeng iparibor yung block nito dahil sobrang lalim na ng mga gasgas. At kahit ganun pa man guys, sumapat pa rin yung budget niya kahit palitan namin yung block nito. At dahil kompleto na nga guys yung mga parts namin, uunahin na namin ikabit yung timing gear nito. At sa may pagbabaklas nga pala guys ng timing gear, need nyo talaga ng puller. Dahil once na wala kayo nyan guys, talagang ma-overhaul yung makina nyo. At dito na ikabit na nga pala namin yung bagong timing gear. At sa sobrang dami na namin nakabitan yan, wala talaga kayong makikitang gasgas dito. At sa may pagkakabit nga pala guys ng timing gear, siguraduhin nyo magkatapat yung dalawang marker nyan para hindi talaga magka-problema yung mga ginagawa nyo. At bago nyo nga pala ilagay yung tuser nyan, ilagay nyo muna ng oil bago nyo isalpak. At papalitan na nga rin pala namin to guys ng bagong o-ring at bagong oil seal. At bago nyo tuloy yung isalpak yung plate nito, ilagyan nyo muna ng konting oil yung o-ring nito. At take note nga pala guys, bago nyo isalpak yung magneto, kailangan i-reset nyo yung tuser ng signal bearing. At pagkatapos namin i-assemble yung magneto side, dito sunod naman namin ikakabit yung block nito. At sa may pagkakabit nga pala guys ng mga piston ring, dapat aralin nyo talaga yung mga ring cap positioning para mas tumagal yung ikakabit yung bagong block. At bago nga namin isalpak yung block nito, pinapolish muna namin yung cam follower. Dahil need kasi yan guys para maging smooth yung cam loop nito. Dahil kung sakaling may gasgas kasi yan guys, masisira din yung bago yung kinabit na timing gear at magpapabago-bago din yung tune-up nito. At kaya namin yan guys ginagawa para makatipid na rin yung may-ari nito. At all goods pa naman yung pyesa nito sa pag-check namin. Dahil hindi naman namin to nabawasan ng 1,000 micrometer, kaya stock pa rin yung kapal nito. Kaya dito isasalpak na namin to. Kaya dito i-assemble na namin yung cylinder head assembly nito. At minamanual valve cutting nga pala muna namin yan gamit ang grinding compound na finishing. At bago nyo nga pala isalpak yung valve nito na nakakabit na yung valve seal, lagyan nyo muna ng oil para hindi magka-damage yung bago nyong nilagay na valve seal. At bago nyo tuloy ang isalpak yung cylinder head nito, tinutuyo talaga namin at pinupunasan ng malinis na basahan bago namin ilagay yung cylinder head assembly nito. At sa may pagkakabit nga pala guys ng mga head bolt, meron nga rin palang baliktaran yung mga washer niyan bago nyo higpitan isa-isa ng 27 Nm para fit talaga at sakto lang. At pagkatapos namin higpitan yung mga head bolt, dito ilalagay na namin yung bagong push rod. At sa may paglalagay nga pala guys
ng pushrod ay siguraduhin yung sakto sa may cam follower. Saka namin sunod ikakabit yung rocker arm assembly at sinutunop nga pala namin yan ng tama bago namin isalpak yung head cover nito. Saka namin pinaglalagay yung mga tornilyo at hihigpitan ng 10 Newton meter. Saka namin sunod ilalagay yung pipe nito. At bago namin tutuloy ang paandar pinrevis na rin namin ng car wash yung motor niya para hindi niya na to gagawin at gagamitin niya na lang at para wala na rin siyang problema sa dumi ng makina niya. Kaya mas pagbubutihan pa namin guys na linisin yung motor niya at tanggalin yung dumi at langis na matagal lang nakakapit dyan. At dito tapos na nga namin tong car wash na tingnan nyo naman guys kung gaano kaganda yung pagkakalinis namin dyan. Talagang nagmukhang Honda na yung Rusi 155 niya. Kaya dito ipapaandarin na namin to para marinig nyo na rin na nagmukha ng stock yung under nito. So yan na nga guys, narinig nyo naman na sumobrang tahimik na talaga yung makina niya. At hindi nga guys sumabot yung gawa namin dyan ng 13,000 to 14,000. At hindi nga rin guys nagkatotoo yung hinala ng iba na pang overhaul yung makina niya. Kaya talagang nakatipid siya dahil ang nagastos nga lang pala niya sa amin na nasa 3,500 lang kasama pa labor. So yan nga lang pala guys, at kung gusto nyo pang madagdagan yung mga ganitong klaseng video, nangihingi kami ng like and share and follow sa inyo para matupad na rin yung pinaplano namin na magawaan kayong lahat. Kaya maraming salamat sa panonood.